Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na tensyon sa mundo ng social media ang naganap nga ng putukan at barilan sa loob mismo ng Senado. Dito natin mapapansin kung bakit nga ba talaga nakapasok ang mga baril sa mga ganitong mga usapin. Dito nga natin makikita na mas lalo pang nagliliyab at nag-iinit ang mga balita at mga isyu ngayon dahil talagang kung titignan at pag-aaralan natin, pare-pareho silang mambabatas at talagang nagiging bulok na ang sistema ng bansa natin at nakakahiya ito dahil mismo sa loob ng Senado ay nagkaroon ng putuka. Dito nga natin makikita na nakakalungkot na isipin na gusto na nilang patumbahin ang kanilang mga kaawan at katunggali nang sa ganon ay mapantahimik sila at hindi na mabunyag ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Madali lang naman na asikasuhin ito. Kung talagang hindi sila guilty, ay bakit nila ipapatumpa ang isang tao na magbubunyag ng kanilang mga baho? Dito lang natin mapapakita na talagang meron na itatagong mga baho sa mga buwayang ito, lalong-lalo na ang namumuno. Ngayon nga ay mas dihado pa itong si Toto Soto dahil mararamay ito at masisibak sa kanyang pwesto. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Ni Ricky Serrano. Alright. So ayan, yan ang itinalaga ni Marcos Jr. Bangag si Mabilog bilang Undersecretary ng DILG. 'Di ba? Sino ba yan si Mabilog? Kung naalala ninyo, again, tinawag ni Pangulong Duterte na most shabulized city ang Iloilo. Kumusta ka muna sa Iloilo, mga Toto, mga Inday, mga nini, dira sa Iloilo City, taga dira si Inday Bugris natin, si Eloy Bugris, at iyan ay pwedeng mag-testify na ay mag-confirm dahil syempre kung may mga kamag-anak ka dyan na nag-star dira, kumusta ang talamak na shabulized city sa Iloilo? Kawawa talaga ang bayan natin dahil ang mga itinatalaga ng bangag ay kamukha niya ring promotor ng mga ipinagbabawal na droga. So, si Mabilog ay may kinasuhan, may mga administrative case siya tungkol sa kanyang mga nakaw na yaman, mansyon, yan ang mga sinabi dito sa balita na nire-recap natin. Then, ang ginawa niya, tumakas siya from 2017, di ba, dumaan siya ng Japan at Malaysia at pumunta nga siya dito sa Amerika. Dito siya nagpa-file dito siya nagtago. Nag-file siya ng asylum visa niya for 7 years. Okay? Karoon siya ng political asylum sa Amerika at noong 2024 ay bumalik sa Pilipinas. Nakita niyo naman, di ba? Nagtestigo na kesyo ang sinasabi niya ay ginigipit lang siya ng mga Duterte at hindi totoo na siya ay sangkot sa mga shab-shab na yan at pinipilit lang siya na pangalanan si Drilon at saka si Marojas. Kitang-kita naman natin bago mag-election, alam na alam ni Marojas kung saan ang supply ng shabu, di ba? Ang sabi nga ni Marojas, no, samahan ko pa kayo. Remember that? Yung famous line ni Marojas. But ganun pa man, mga kababayan, so fast forward tayo ay dahil sa kanyang mga, sa kanyang involvement sa shab-shab, finally, noong 2025 ay binigyan siya ng executive clemency. Meaning, mga kababayan, yung mga kinasasangkutan ng mga kasong pagnanakaw, ang mga bahay, milyon-milyon na hindi niya maipaliwanag, pera, businesses na ang sinasabi ay galing sa nakaw sa bayan ay totally nang lumaho na parang bula. Meaning, dahil binigyan siya ng executive clemency, ni Bangag ay wala na yung issue niya ng pagnanakaw, paglaki ng kanyang net worth since from 2012 to 2013. So yung mga ganon, yung mga ganitong issue. So ngayon dahil nga binigyan siya ng executive clemency, di ba, ni Bangag, ayan na, appointed na siya ngayon
as Undersecretary ng DILG. Magkaano na sila, magkasabwat na sila ngayon dyan ni John Vic Pukido. Alright? Ngayon, mga kababayan, so ito yung tipo ng inyong administrasyon. By the way, nasaan na nga pala si Marcos Jr.? Remember, nung kinidnap nila si PRRD, hindi nyo rin alam kung nasaan si Bangag. Patay na ba si Bangag? Nagtatago ba si Bangag? Sumisingot ba siya o nakikiramdam or kumukumpas na utusan ang ating mga sundalo at ang ating mga pulis para magbantay dyan sa Senado? Not really magbantay yan eh. Nandiyan dyan sila kasi may plano na sila na what? Na dukutin si Senator Bato. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nitong Bangag administration na ito at mga kasabot nilang Dilawan, Pinklawan, Bangagan, na sinasabi nila na dapat daw si Senator Bato ay sumuko na. Surrender niya na yung sarili niya sa NBI. Dahil daw nung panahon ni De Lima at ni Trillanes na support, 'di ba? Yung panahon ni De Limang yumup-yup ng boto ni Dayan, 'di ba? Ay nagsumuko naman. Magkaiba. Si De Lima na mahilig sa kuluguhin na boto ni Dayan, frailty of a woman ng Hiudiputa, at itong si pangalan nito si Trillanes na support na Talawan. Iba. Si Senator Bato, ang issue natin ay ang mga julul sa ICC na kinasabwat ni Butod di Bangag ni Trillanes. Diba? May patotoo na ang ating 18 Marines dyan na pakikipagsabuatan sa ICC para dukutin si Senator Bato. Diba? Kung hindi nga nakatakbo si Senator Bato ay baka nasa dahig na siya ngayon. Okay? And the reason why, sabi ko nga, heroic act yung ginawa niya kasi kailangan niyang bumoto dyan sa Senado para mapalitan si Tito Soto Paloma Miles. Diba? Yung ulol na yan, huling-huli. Ayan, no? Huling-huli dahil nag-release. Okay, tingnan nyo yan, ha? Okay, nakita nyo ba yung sulat na yan? Ay, statement na yan. Right? May 11, Senate pinirmahan nung Senate Sergeant at Arms na nag-retire na nga yan. Ay, nag-resign yan on that day. Sabi niya, as directed, herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, alas 7 ng umaga, ayan, NBI NCR Chief Attorney Dongalio paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. So tumawag ang NBI Chief kahit wala silang warrant of arrest locally. Okay? Sabi niya, as per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente Soto III, aka Paloma Miles Itbulaga Alpot Patotot. Yan ang kanyang alias. So meaning may dikta, may utos, may mando. Right? On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned young Sergeant at Arms. Diba? But copies were not allowed to distribute. Right? So mga kababayan nating minamahal na nakikinig kay Maharlika ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang nakipagsabwatan si Tito Soto Miles na arestuhin si Senator Bato. Kasi huling-huli sa memo na yan eh. Di ba? Sinabi mismo ng Sergeant at Arms. Diyan sa internal memorandum na yan na ayaw nilang mag-submit ng copy kasi nga sikretong pangidnap. Pag nangingidnap ka naman, di mo naman i-announce, right? Di ba? Itatago mo. Katulad ng pangingidnap nila kay PRRD, sa 2 bata sa Turkey extraction ni Satanas at ni Bangag, di ba? So dyan inamin mismo ng Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms, mga kababayan, yung nakakagimbal na katotohanan na si Soto ay nakipagsabwatan sa NBI na kahit walang legitimate or official or
na warrant of arrest para kay Senator De La Rosa, kay Senator Bato. Sinabi niyan, as per guidance of former Senate President. Di ba? Sa Tagalog, as per utos, dikta, mando, o kung ano pang gusto mong gamitin na salita, mga kababayan, na nakikipag-coordinate o nakipag-coordinate si Soto sa NBI NCR Chief. Di ba? Para arestuhin si Pangulo, si Senator Bato. Nakita nyo? Nakikita pa sa makikita mo na mas maliwanag pa sa sikat ng araw, kaya ayaw daw ipakalat yung mga kopya ng warrant of arrest kasi fake. Peke. 'Di ba? Peke siguro 'yon kasi nga later on na lang kinonfirm nung alright? Later on na lang kinonfirm. Later on na lang kinonfirm ng ICC na meron ngang warrant of arrest si Senator Bato na issued noong 2025 pa. So sa buwatan talaga, yes, direction, kung ano man yan, kung anong direction ang kanyang tahakin. So ngayon, mga kababayan, kitang-kita pa, sabi ko, kitang-kita, maliwanag pa sa sikat ng araw o sa bukaw na mata ni Junggoy, what do you call that? Junggoy, si Junggoy. 'Di ba? Malinaw pa sa mata na bukaw ni Junggoy na nandidilat, 'di ba? Si Junggoy hindi si Jinggoy. Si Junggoy na jowa ni Sharonita, 'di ba? Nagasiga iya mata kay Robin Padilla, siguro naiisip niya. Segue ko lang siguro naiisip ni Junggoy. Nakita niya si Robin, sabi niya, grabe, sabi ng galing. Imagine niya siguro si Robin nung nakaraan. Kasi di ba ex ni Robin si Sharon. Siguro kaya gigil na gigil si Junggoy dahil magandang lalaki si Robin. Di hamak sa kanya. Siya, Junggoy. Di ba? Siguro pag nagchuchuk-chak sila ni Sharon, si Sharon pumipikit. Pero nung panahon ni Robin, siguro dilat na dilat ang mata ni Sharon. Para maiba lang tayo, mga palangga. So, ba't ganun pa man? Going back dito sa issue natin. Alright? So, malinaw pa sa sikat ng araw na sabuatan talaga itong mga hayop na ito. Alright? Magkasabwat talaga sila na pinipilit nilang kidnapin si Senator Bato. Kaya nga, di ba, nakarating na sa New York Times ang pagtakbo-takbo ni Senator Bato, di ba? Tinitwist nila. Alam mo ang may author niyan, kaya nakakarating yan sa mga New York Times. Kasi si Zatanas, si Bangag, nagbabayad yan sila ng mga publicist para milyon-milyon ang binabayad yan para pag may mga nangyayari sa Pilipinas, iti-twist nila. Kasi yung mga international news, yung iba, hindi naman talaga yan sila, they don't know what's going on sa Pilipinas. Kung ano lang ang iba to sa kanila ng mga paid stream media, ng mga counterparts nila sa ngalan ng salapi. Kaya, yun yung mga, yun yung karamihan ng mga nare-report ng yung ibang mga mainstream media sa international media, they don't know. I don't know lang sa New York Times kung sino ang nag-feed sa kanila. 'Di ba? Pero lahat itong mga pangyayari, gusto talaga sirain tayo sa Pilipinas, lalo na ang mga sumusuporta kay Bato at kay Pangulong Duterte. At ngayon, mga kababayan, nagpadala nga ng mga AFP personnel, mga sundalo doon na kunyari isi-secure nila ang Senate. Pero ang totoo, para yan sa pagdukot kay Senator Bato. Kasi sabi ko nga hindi ko sinabi, nakita naman natin na dinukot na si PRRD. So kung kaya nilang dukotin si PRRD, yun din ang gagawin nila kay Senator Bato. And I hope talagang maglabas ng TRO ang Korte Suprema, mga kababayan, na hindi nila payagan na basta-basta na lang dukutin si Senator Bato na hindi dumaan sa korte natin sa Pilipinas. Alright? Sabi ni Vic Dillon, nasa South China Morning Post na din kagabi nakapost. Madaming NPA nag-comment. Yes! Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung karamihan sa international, pakicheck nga kung anong update sa Senate, Inday Garutay. Alright? So ngayon, kaya ginagawa nila, talagang sinisira talaga nila kung sinong mga persona ang gusto nilang sirain. 'Di ba? Katulad ng mga Duterte, katulad ni Senator Bato na tumatakbo-takbo, but hindi nila pinaliwanag
doon sa pag-feed nila ng information, ng maling informasyon sa mga international media kung bakit nagtatatakbo si Senator Bato. Kaya sa nagtatatakbo, kasi nga ay gusto siyang hulihin ng mga julul na mga kidnappers na mga bangag na NBI agent without warrant of arrest. 'Di ba? ICC lang ang dala nila. So alam na natin ngayon na kaya si Senator Bato talagang tumakbo-takbo siya kasi nga gusto niyang makaboto para mapalitan nga itong si Tito Soto Miles. Dahil mapalitan ang Senate President na nakipagsabuatan sa NBI early in the morning pa lang. Alas 7 pa lang ng umaga, mga kababayan. Nagkakagulo na daw sa Senate. Teka, paano nagkakagulo palangga? Tignan natin. So ngayon, kaya nga hindi dapat natin bibitawan si Senator Bato. Sabi ko nga sa inyo, sa tama lang tayo. Matapang naman siya. Sana wag kang pumayag, Senator Bato, na ganun na lang ang gagawin sa'yo. Tignan natin siya. Kanina kumanta siya, nakakaiyak. Tinanta niya yung hymn, 'di ba, ng AFP, AFP bilang isang militar. Na kung saan ninanamnam niya, na yung kanyang bilang sundalo, bilang pulis, siya ay para sa bayan, 'di ba? Para sa bayan, bumuwis din siya ng kanyang buhay para sa bayan. He is not perfect kasi binoboljak ko rin siya. Pero hindi ako sang-ayon. Kaya ako naman binoljak si Senator Bato dahil doon sa Pidayalix na nga, dahil dapat dinurog na namin si Satanas at si Bangag noong 2024. Kaya ito na ngayon ang nangyari. But ganun pa man, hindi natin nahahayaan, mga kababayan, na basta-basta na lang nilang kikidnapin ang another kababayan natin na si Senator Bato na ipagkanulo sa ICC. At did I say AFP? PMA him? Sinabi ko ba AFP? Luis? Okay. I stand corrected. PMA him daw. Okay. So mali ako. Okay. Philippine Military Academy. Okay. Go. So ngayon, mga kababayan, at ang may mga may binagyayabang pa si Trillanes na isusunod na raw si Senator Bongo. Nakita nyo? Lahat talaga uubusin ng mga Duterte supporters. Uubusin nila lahat kasi hindi nila hayaan na magkaroon pa muli ng presidente na Duterte aligned. Okay? O mga kaalyado natin. Ang gusto, law benders talaga sila. Yes, Mio Sang. So, talagang ang gusto nila, mamamayagpag ang mga adik, mamamayagpag ang mga kawatan, kidnappers, smuggler, lahat na. Right? So, yun ngayon, mga kababayan. Okay. Wait a minute. Okay, so far wala pa naman daw masyadong eksena sa Senate, pero kita ninyo nasa sentro ngayon si Senator Bato. Gumagastos tayo, ang bayan, kayo diyan sa ang mga media nakafocus na ngayon kay Senator Bato kasi anytime dudukutin siya. Nakita niyo imbis sana na yung perang ginagastos ng AFP, ng PNP, ng bayan na nagpadala ng ilang batalyon diyan. Yang mga militar na yan, kung sana nandoon sila sa mga squatter area, doon sa Mindanao, doon sa mga kaguluhan, na maaaring ngayong moment na ito ay may pinapatay na dahil walang presence ng ating pulisya. Yung ginagastos dyan, dapat nagpapanatili sila ng law and order sa atin sa bayan. Nandiyan dyan. Nakatambay sila sa Senado kasi utos ni Bangag at ni Lisa Tanasyan. Kaya tingnan mo, pag si Bangag at si Bangag lalo na, nananahimik, may ginagawang kabalbalan yan. Alright? May ginagawang kabulasugan yan. Nagakot na naman sila ng mga paid na rallyista, na mga mangmang. Well, I'm sorry, they're victims nga, sabi ko nga. Na para manggulo dyan, para sabihin na gusto daw nila gusto na nilang ipadala si Bato sa dahig. Alam mo kung ako maging presidente, ano lang naman to, hypothetical lang naman. Pag ako naging presidente, hindi ko lang sila ipapadala sa dahig. Yung 257 na bumoto sa impeachment ni Inday Sara at yung mga julul dyan sa Senado at ang mga cabinet secretaries ni Bangag na magnanakaw,
bibili ako ng isang island. Malaki. Or, ilan ba sila? Bibili ako ng, gagastos pa ako, wag na ako bibili ng isang island. Dadalhin ko na lang sila dun sa isang bangin, sabi nga ni Derek Torres. Or doon ako sa virgin forest, virgin pero lalagyan ko ng mga sawa. Okay, sawa, ahas, dragon, tiger, lahat. Doon maglaro sila ng mga tigre. 'Di ba? Maglaro sila ng mga buhayang kamukha nila, kahangawangin sila para matapos na sila. Kasi sobra na yung mga pinagagawa sa atin, mga palangga. 257. Ilang maleta ang natanggap nun? Yes, Earthel 21 sa impyerno. Pwede ko rin sila idiretso sa impyerno. 'Di ba? Mag-ipon na daw. Mag-ipon na ako, no? Mag-ipon na ako, Jolmina. Hindi na tayo mag-ipon. Tutulungan niyo ako, i-guide natin sila. 'Di ba? I-guide natin, dalhin natin sila sa impyerno, tama. Right? Para matapos na sila. Alright? Inawat ng mga senador sila, Senator Rubio at Kiko Matig sa labas ng plenaryo. Talaga ba? Bago ba? Si Senator Robin Padilla, by the way, nanggigigil na eh. Parang gusto ng manapak. Wag naman muna, Senator Padilla, kasi wag ka nang manapak. Okay, sayang eh. Unggoy na yan, papapangitin mo pa, lalong papangit. Di ba? Kawawa naman si Sharon. Nakapikit na nga yan pag nagtsutsuksakan siya dahil kadiri talaga yung mukha. Di ba? Yes, Chino Marabueno, fight tayo. So, huwag mo nang sapakin yan, madudumihan lang yung alindog mo. Sabi ko yan si Senator Robin Padilla, cool kasama yan eh. Yan, mabait talaga yan, tsaka maginoo. Okay? Matapang. Doon ko siya nakita na matapang talaga, tsaka mabait naman siya. Alright? Pero nagkaanak pa rin, sabi ni Cotton Finn. Huwag mo na suntukin yan. Angyet pa na susuntukin mo pa. Hayaan mo na yan. Alright? Tsaka, ilaban nyo na lang yan dyan. Well, good thing kasi nga, mga palangga, dahil majority na tayo ngayon at ang Senate President ay si Cayetano na. Alam niyo naman, binatikos ko rin yan si Cayetano. But since yung alignment niya is para sa katotohanan, para sa bayan, I'm supporting him. Minus the bugaw. Di ba? Ganon lang yon. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng, may pinipili, lahat ng laban natin may oras. Hindi lahat ng panahon tutuligsain natin sila. Okay siya ngayon kasi ngayong alignment niya is Senator Robin Padilla sobrang makabayan. Wait. Okay, tignan natin. Ang kanyang TRO. Wait, yan natin yung nag-message sa atin, mga kababayan. So imagine niyo ang hirap ng buhay ninyo, ang tinututukan ngayon si Senator Bato. Ilang milyon ang nagagastos sa issue kay Senator Bato, mga kababayan. Right? Sabi niya, mukhang naka-standby na ang mga hayop para dukutin si Senator Bato. So, ang current situation ngayon, gusto ni Senator Robin Padilla sana na humingi ng pasensya o apology. Okay? O mag-apologize ito si Jonggoy. Si Jonggoy Pangilinan. Kaso mukhang ayaw niya. So, kaya for sure, mag-iinitan yan o magsasapakan. Gusto niyo ba magsapakan sila dyan? Nakakaya na yung Pilipinas, ano? O magsasapakan sila. Jojit, no? Watching from Santa Ana, Manila. Ayan. DILG, drug lord, oh my lord, sabi ni Ashana D. May nagsuntukan na daw, sabi ni Suzuki. Sino ang nagsuntukan, mga palangga? Wala namang eksena. But ganun pa man, imagine nyo, bakit nila dadamputin si Senator Bato? Nagsabi na itong Julul na taga-CIDG na nirecall nila yung subpoena kay Senator Bato. Okay? In connection doon sa investigation, doon sa EJK na binabato nila. So bakit nila dadamputin si Senator Bato ngayon? Kasi nga utos ni Lisa Tanasian. Syukran, palangga, Jojit. So utos nga ni Lisa Tanasian, utos ni Marcos Jr. yan. Kailan ba last appearance ni Marcos Bangag, 'di ba? Yung Asian Chuba Chuchu na nagperma-perma sila ng Paraguay, ng taga Paraguay. 'Di ba? Na hindi na kailangan ng visa, mag-travel na kayo doon. Hindi na kailangan ng visa. Mas-segue lang natin uli. Pero pagdating sa airport, haharangin ka ng mga ulol na mga ahas na kasabwat ni Bangag dyan sa immigration para kotongan ka o extort ka.
Right? So wala rin sa isa yung mga free mga visa free na mga bansa na pupuntahan mo like Thailand, Singapore. Ayun, kung sa airport pa lang, sa immigration pa lang, ikikikilan ka na ng mga kasabwat ni Bangag na mga magnanakaw sa immigration. Yes, sabi ni Chen Chen, lugi Senator Senator Robin, wasak na ang mukha ni Kiko. Oo nga, wasak. Ito na. Wala na kasing magseryoso kay doon kay Rolex kaya na bagsak na rin sa sangit pa. Ganun talaga pag minamalas ka. Ayan. So, nanawagan daw pala si Senator Bato sa kanyang mga kabaro. Ano ba sinasabi dito? Okay. Bahagi ng Ano sabi? Senator De La Rosa, hindi basta di Ang sabi niya? Senator De La Rosa. Uy,